Ang social media ay makapangyarihang plataporma sa pagbabahagi ng impormasyon at koneksyon sa iba. Gayunpaman, hindi lahat na nakikita mo rito ay totoo at ang ilan sa mga nilalaman na maaari mong makita ay maaaring ginawa ng mga taong may kahina-hinaalang layunin. Sa video na ito, titingnan natin ang 5 social media user ng tila normal na pagkatao online ay nagtago ng isang pagnanasa sa pagpatay. Fourth Section 07. Si Esteban Macaloco, mas kilala bilang Bumoto kay Saxon 07. Sa YouTube, nag-upload siya ng mga nilalaman na pangunahing tumatalakay sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa science fiction na seryeng Doctor Who, pati na rin sa mga merchandise mula sa iba pang sci-fi na prangkisa. Medyo naging matagumpay ang kanyang channel na may higit 40,000 subscribers. Si Macalo ay mukhang ordinaryong tao na mahilig sa lahat ng may kinalaman sa Doctor Who. Nirerespeto rin siya bilang isang tagasuri ng mga laruan at iba pang sci-fi na paninda. Ang Votsaxun 07 ang kanyang pangalawang channel matapos siyang magkaroon ng alitan sa YouTube tungkol sa copyright at fair use sa kanyang orihinal na channel. Sa bawat video, binubuksan nito ni Macalao ng hello viewers at random kung anong merchandise ang nire-review niya. Pagkatapos, ipakikilala niya ang laruan o collectible at magbibigay siya ng detalyadong paliwanag tungkol sa mga kalamangan at kahinaan ng produkto. Tingnan mo review niya ng lightsaber. Hindi ito lubusan na ipapasok sa hawakan. Bakit kaya? Bakit ganito pa rin hanggang ngayon sa 2022? Gayunpaman, katulad ng ilang ibang laruan ng Saber na inilabas nitong mga nakaraang taon, walang release button. Iwawas-siwas mo lang ang iyong pulso para lumabas ito. Sa isang video, nagbigay-pugay siya sa kanyang asong si Smokey na pumanaw at nakatanggap ng simpatya mula sa mga manonood sa komento. Isa ito sa maraming pagpupugay na ipinost niya para sa mga pumanaw, kabilang ang kanyang mga magulang. Sa ilang video niya, sinamahan siya ng kaibigan at tagahangang si Anthony Murney. Kilala si Macaloc bilang perfeksyonista sa mga laruan. Iginiit niyang dapat kamukha ng prop mula sa TV o pelikula at humanga siya sa mga action figure na detalyado at maraming galaw. Sa kanyang mga manonood, isa lang siyang ordinaryong tao na may obsesyon sa Doctor Who at mga kaugnay na paksa. Gayunpaman, may mas madilim na panig si Macalo. Noong gabi ng Disyembre 18, 2022, nag-broadcast si Macalo ng 6 na oras na pre-recorded na video ng kanyang paglalaro ng Grand Theft Auto Vice City. Pinanggalanan niya ang stream na Violent Nights Christmas Live Gaming Stream. Kahit sinabi niyang live ito, walang palatandaan na hindi ito totoo. Laging sinasabi ni Macaloco na hindi siya makikipag-ugnayan kung mag-crash ang kanyang computer. Gumawa rin siya ng kakaibang mga laro sa salita tungkol sa kanyang kasintahan na si Natalie. Halimbawa, noong pinaikot niya ang kotse, nagkomento siyang hindi ito tulad sa totoong buhay at sinabing, absolutong putang Natalie. Pagkatapos ay sinabi niya, absolutong putang Natalie habang nakangisi sa kamera. Tingnan mo. Ididididi. Aha. Yan. Yan ang pisika. Yan ang mangyayari sa totoong mundo. Siguradong sigurado. Absolutely. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi yun isang live stream. Ito ay panakip sa katotohanang pinatay niya ang nobyang si Natalie McNally na 15 linggong buntis sa anak nila. Si Natalie, na 32 taong gulang, ay natagpuang patay sa kanyang bahay sa Lurgan, Belfast noong Disyembre 18, 2022
Nagtamo siya ng mga saksak, may pagkakapisil sa leeg at sugat sa ulo dahil sa matigas na bagay. Kinabukasan, inaresto si McCullough ngunit hindi siya kinasuhan ng pagpatay sa kanya hanggang Pebrero 2023. Mula noon, nanatili siyang nakakulong kahit ilang beses siyang nagpiyansa. Itinanggi ang mga kahilingang ito dahil sa lawak ng ginawa ni McCullough para magbigay ng maling alabay, kabilang na ang pagmamanipula ng isang live na YouTube stream. Matapos patayin si Natalie, nag-text si McCullough sa telepono ni Natalie na kunwaring nag-aalala na baka siya ay nasa diabetic coma. Nakipag-ugnayan pa siya sa pamilya, kunwari ay nagdadalamhating nobyo. Nadiskubre rin sa investigasyon na ang history ng pagbabrowse ni McCullough ay may mga tanong gaya ng pagbitay ba ang pagbaril at mas masakit bang mabaril sa ulo o puso. Magsisisimula ang paglilitis sa kanya sa kasong pagpatay sa Mayo 6, 2025 matapos siyang makulong ng mahigit 2 taon. Sa oras ng pagsulat nito, si Wojciech Sirupito ay nasa YouTube pa rin. Jake Davison. Bandang alas 10:30 ng umaga noong Biyernes ika-13, 2021 ang YouTube account na Professor Waffle ay nasuspinde. Ang account na ginawa lamang noong Hunyo ng taong yon ay pagmamay-ari ng 22 taong gulang na si Jake Davison. Noong una, tila ayos lang ang nilalaman ni Jake na nag-eehersisyo at nagkukwento ng fitness goals. Bukod sa workout videos, nag-post din siya ng mga vlog na naging madilim at puno ng awa sa sarili kung saan inihalin tulad niya ang sarili sa Terminator. Ito ang huling video na in-upload niya bago masuspinde ang account niya. Tingnan mo! Punto 9 na parang, bakit ko pa gustong mag-abala? Para saan? Alam mo yon, nandito pa rin ako sa parehong bahay, parehong sitwasyon, parehong kalagayan. Ganun pa rin, lahat ay pareho pa rin. Kadalasan, ako lang talaga laban sa mundo. Ako lang talagang lumalaban sa matinding pagsubok na parang may malaking bato sa likod ko. Habang nakikita ko yung mga taong di karapat-dapat kahit kalahati ng kahit ano. Sila parang andali lang nilang umakyat sa tuktok. Yung buong kwento ng Terminator ng mga pelikula, alam mo yun, parang lahat ay laban sa'yo. Wala nang pag-asa para sa sangkatauhan. Alam mo yon, nasa bingit na tayo ng pagkalipol. Alam mo yon. Itong mga makina na to ay hindi mapipigilan. Mga makinang pamatay na hindi matatalo at hindi maloloko. Kahit ganon, patuloy pa rin lumalaban ang sangkatauhan. Alam ko pelikula lang yon, pero minsan gusto ko isipin na ako si Terminator o iba pa. Kahit na, alam mo yon, ibig kong sabihin, alam mo na. Kahit hirap na ang sistema, patuloy pa rin itong tinatapos ang misyon. Si Jake ay may pinagdadaanan, ngunit walang nakapanood ng video ang nag-akala sa mga sumunod na pangyayari. Noong ika-12 ng Agosto 2021, nagkaroon ng pisikal na alitan si Davison at ang kanyang ina na si Maxine, kung saan iniulat na hinawakan niya ito sa leeg at pinigilan na makalabas ng kwarto sa kanilang bahay sa Bidick Drive sa Kiham area ng Plymouth. Natakot si Maxine kaya tinawagan niya ang kapatid niya na tumawag naman sa pulis. Maya-maya, binaril at napatay ni Jake ang kanyang ina gamit ang lega niyang pump-action shotgun. Pag-alis niya ng bahay, naglibot siya sa Plymouth at pinatay ang isang 3 taong gulang na bata at ang ama nitong 43 taong gulang sa kalsada. Nagpaputok siya sa bintana ng pintuan ng bahay ng kapitbahay kaya nasugatan ng isang 53 anyos na babae at ang kanyang 33 anyos na anak na lalaki. Nagpatuloy siya at binaril at pinatay ang isang 59 na taong gulang na lalaki sa isang kalapit na parke. Naglakad si Jake sa Royal Navy Avenue papuntang Henderson Place, kung saan bandang 10:13 ng gabi binaril at nasugatan ng isang 66 anyos na babae sa labas ng parlor. Kalmado niyang sinabi sa dumaan, "Wala kang dapat ipag-alala, pare." Nagpatuloy siya sa paglalakad kung saan pumasok siya sa isang paradahan ng sasakyan at tinakot ng salita ang mga tao roon. Umalis siya nang hindi nagpaputok.
Makalipas ang ilang sandali, itinapat ni Jake ang baril sa sarili niya pagdating ng mga pulis. Matapos ang massacre, marami nagtanong kung paano pinayagang magmay-ari ng baril ang isang taong may sakit sa pag-iisip. Matapos mabunyag, na-diagnose si Jake ng autism at ADHD mula pagkabata at nag-aral sa paaralan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Alam ng otoridad ang mental health issues niya pero binigyan pa rin siya ng shotgun license noong 2018. Tinanggal ang lisensya noong 2020 matapos ang mga alegasyon ng pananakit pero ibinalik ito isang buwan bago ang kanyang pagwawala. Nandun na lahat ng mga palatandaan, hindi lang sa kanyang mga video sa YouTube, kundi pati na rin sa kanyang mga posts sa Reddit kung saan ipinahayag niya ang galit at sama ng loob sa kanyang ina na paulit-ulit siyang hinihikayat na magpagamot para sa kanyang mga problema. Si Jake ay nag-subscribe din sa mga incel at mga nilalaman na may kaugnayan sa incel at aktibo sa mga komunidad ng baril. Matapos ang pamamaril, binura lahat ng social media account ni Jake. Nagpass siyang inquest jury na ilegal na pagpatay ang sinapit ng lahat ng biktima. Nakikiramay kami sa mga pamilya ng karumal-dumal na krimeng ito. Nasim Najafi Akdam. Si Nasim Najafi Akdam, 38 ay isang Iranian-American na nakatira sa lola niya sa Riverside County, California. Isa siyang vegan na aktivista at mahilig sa hayop. Aktibong nagbabahagi si Nasim ng mga nilalaman sa mga social media platform tulad ng Facebook, Instagram, Telegram at YouTube. Nagpo-post sa iba't ibang wika kabilang ang Persian, Azerbaijani, Ingles at Turkish. Ang kanyang mga nilalaman ay naging viral sa Iranian social media na umani ng malawakang atensyon. Matatag ang kanyang paninindigan at sumama siya sa mga protesta ng People for the Ethical Treatment of Animals, PETA. Tutol sa paggamit ng baboy sa training ng US Marine Corps para sa trauma victims. Bukod dito, hayagan niyang ipinahayag ang kanyang mga hinaing sa YouTube at naniniwala siyang dinidiskrimina ng platform ang kanyang mga channel. Madalas niyang inilalabas ang kanyang mga reklamo sa kanyang website. Sinasabi niya, finilter ng YouTube ang mga channel ko para hindi makakuha ng views. Binanggit din niya na karamihan sa kanyang mga video ay na-demonetize ng kumpanya. Iba't ibang nilalaman ang makikita sa kanyang YouTube channel, kabilang na ang kakaibang mga workout video clip, mga graphic na video laban sa pang-aabuso ng hayop at mga tutorial sa pagluluto ng pagkaing vegan. Ganitong mga video ang ina-upload niya. Deactivated na ang kanyang social media kaya hindi na ito makikita sa mga balita. Makikita mo sa mga video ko na ang mga bago ay halos walang nanonood at pati ang mga lumang video na dati maraming views, tumigil na rin sa pagkuha ng views. Nafi-filter ako kaya hindi ko kontrolado ang paglago sa YouTube. Depende ito kung sino ang may control ng channel. Kung gusto niya mga video mo, papayagan niya magkaroon ng views sa mga ito. Kung hindi naman, alam ng kanyang pamilya ang kanyang mga frustrations at noong Marso 31, 2018, inireport nila siya bilang nawawala sa pulis. Ipinaalam nila sa awtoridad na malakas ang kanyang galit sa YouTube at nag-aalala silang baka puntahan niya ang opisina ng kumpanya. May batayan ang kanilang pag-aalala. Ang galit niya sa YouTube ang nagtulak sa kanya na magplano ng paghihigante at noong nai-report na siya sa mga awtoridad, nakabili at nakarehistro na si Akdam ng isang 9mm Smith & Wesson na semi-automatic na baril. Noong umaga ng Abril 2, 2018 natagpuan ng pulis si Akdam na natutulog sa kanyang sasakyan sa parking lot ng Walmart sa Mountain View, 23 milya o 37 kilometro sa timog ng punong tanggapan ng YouTube. Hindi nakita ng mga pulis na siya ay isang banta at hindi rin malinaw kung alam ba nila ang mga alalahaning ipinahayag ng ama ni Akdam. Kinabukasan, bandang 12:46 ng tanghali, naganap ang pamamaril sa punong tanggapan ng YouTube sa San Bruno, California. Agad na nakilala ang suspect bilang si Nasim Najafi Akdam. Pumasok siya sa isang panlabas na paradahan, lumapit sa isang panlabas na patio at nagpaputok gamit ang isang Smith & Wesson na 9mm semi-automatic na baril.
3 tao ang nasugatan ni Akdam. Isa rito ay malubha. Bago niya kitilin ang sarili, gamit din ang baril. Babala ang trahedya sa mga gustong kumita sa social media. Malaki ang epekto ng kabiguan sa larangang ito sa pag-iisip ni Akdam na nauwi sa paglalabas niya ng galit sa YouTube at kalaunan ay nagdulot ng trahedyang pagkawala ng kanyang buhay. Matapos mamatay, tinawag si Akdam sa Twitter na martir ng malayang pagpapahayag. May ilang right-wing account na ginamit ang hashtag censorship kills para hindi makatarungang isisi ang pamamaril sa YouTube. Kelsey Turner. Si Kelsey Turner ay isang Instagram at magazine model na kilala online bilang Bag Barbie. Ang modelo ay lumabas na sa pabalat ng Playboy Italia at Maxim at may malaking presensya sa social media na may libu-libong Instagram followers. Nang mawala ng trabaho, nahirapan si Kelsey maghanap buhay habang inaalagaan ang anak niyang lalaki. Nagbago ito nang makakonekta siya sa social media kay bantog na child psychologist na si Dr. Thomas Burchard. Mabilis umunlad ang di inaasahang relasyon nila at nahumaling si Burchard kay Kelsey, ang magandang 25 anyos. Sa kabilang banda, tinanggap niya at naging palaasa siya sa pinansyal na suporta at mga regalong ibinibigay ni Burchard sa kanya na nagbigay daan sa kanya para maranasan ang marangyang pamumuhay. Si Burchard, na mas matanda kay Kelsey, ay masayang pinundohan ng magarbo niyang pamumuhay. Noong unang bahagi ng 2019, si Kelsey Turner ay nasa Las Vegas, nakatira sa bahay at nagmamaneho ng kotse na binabayaran ni Burchard. Pagkalipas ng ilang taon ng pagbibigay ng pera, nagpasya si Burchard na sorpresang bumisita noong Marso 1. Sinabi niya sa matagal niyang kasintahan na si Judy Erb na pinaghihinalaan niyang sinungaling si Kelsey matapos niyang malaman na ginagamit nito ang pera niya para sa bisyo sa reseta ng gamot at gusto niyang makita ang nangyayari sa bahay. Hindi alam ni Burchard, may kasamang nobyo si Turner na nakatira sa bahay, pati na rin 2 housemate. Pagdating niya, gusto niyang malaman ang nangyayari. Nag-away ng matindi ang dalawa pauwi galing bar. Si Peña, kasamahan ni Turner, ay nasa kotse at nasaksiyan ang pagtatalo. Nagpatuloy ang awe pagbalik nila sa bahay at nagsimulang maling akusahan ni Turner si Burchard na may child pornography sa kanyang telponyo. Umatras si Burchard sa isang kwarto at sinundan siya ng nobyo ni Turner na si John Kennison na pinukpok siya ng baseball bat at nagdulot ng matinding pinsala. Pagkatapos, isinakay nila ang takot na doktor sa kotse at inutusan si Peña na linisin ang kalat sa kwarto kung saan binugbog si Burchard. Binugbog ni Kennison si Burchard hanggang mamatay gamit ang baril habang hinikayat siya ni Turner. Iniwan nila ang kanyang bangkay sa trunk ng kotse at pinabayaan ang sasakyan. Nang hindi nakauwi si Bertrand, nagsampa ng ulat ng nawawalang tao si Judy Erb. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng iniwang kotse at bangkay ni Bertrand sa disyertong kalsada sa labas ng Las Vegas. Tumakas sina Turner, Hennison at Peña papuntang California matapos ang pagpatay. Ngunit napapayag ni Peña ang dalawa na payagan siyang bumalik sa Las Vegas kung saan siya sumuko sa pulisya. Noong Hulyo 2022, umamin ng kasalanan si Hennison sa second-degree murder at pakikipagsabuatan. Hinatulan siya ng 18 hanggang 45 taon sa kulungan. Nagbigay ng ebidensya si Peña laban kay Turner at umamin sa kasong pagiging accessory. Nanganak si Turner habang naghihintay ng paglilitis. Kalaunan, tinanggap niya ang Alford plea na nagbigay daan sa kanya na umamin ng kasalanan sa second-degree murder habang pinananatili pa rin ang kanyang pagiging inosente. Hinatulan siya ng 10 hanggang 25 taon sa kulungan. Aktibo pa rin ang Instagram niya kahit wala ng post mula nang mangyari ang pagpatay. Kamakailan ay nabunyag na pinatay ni Turner ang lalaking sumusuporta sa kanyang pamumuhay dahil natauhan na ito at ayaw na siyang gastusan pa. Malungkot ang naging wakas para sa lalaking may magandasan ng karera. Claire Miller. Si Claire Miller ay may kagalang-galang na mga tagasunod sa kanyang TikTok kung saan siya ay nag-eespesyalisa sa mga lip-syncing na video at mga skit.
Sa mga nakakapanood ng gawa niya, isa lang siyang simpleng dalaga na gustong kumita sa social media. At pagsapit ng Pebrero 2021, si Claire na 14 na taong gulang ay nakalikom ng kahanga-hangang bilang ng tagasunod na umaabot sa 22,000 katao. Kadalasan, ang mga video ay inosente at nagpapakita kay Myler nagli-lip-sync sa malulungkot na kantang pop o sumasayaw sa kanyang kwarto. Ipinapakita ng iba ang masayahing ama na gumagawa ng nakakatawang muka, tumutugtog ng gitara o pabirong kinikilala ang kamera ni Miller. Pero sa realidad, ibang-iba ang kanyang kalagayan. Nag-aral si Claire at ang kapatid niyang si Helen sa Lancaster County Day School, isang pribadong paaralan sa silangang Pennsylvania. Parehong pinalaki ang magkapatid ng kanilang mapagmahal na mga magulang. Ipinanganak si Helen na may cerebral palsy, kaya kailangan niya ng maraming atensyon mula sa magulang nila. Makikita mo siya sa video na pinakita natin. Laging tumutulong si Claire sa pamilya sa pag-aalaga ng kapatid. Pero hindi alam ng kahit sino, may kinikimkim na sama ng loob si Claire sa kanyang kapatid at madalas siyang nagkukulong sa kanyang kwarto, nagpo-post ng mga video sa kanyang TikTok account. Umabot sa sukdulan ang lahat noong Pebrero 22, 2021 sa isang tila karaniwang linggo ng gabi. Nagpaalaman ng magandang gabi ang pamilya sa isa't isa habang papunta na sila sa kanilang higaan. Hindi tiyak kung planado ni Claire ang nangyari o bigla lang niyang napagdesisyunan. Bandang 1:00 ng madaling araw noong Lunes, Pebrero 22, 2021, may dalang kutsilyo mula sa kusina. Dahan-dahang pumasok si Claire sa kwarto ni Helen, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid. Pagkatapos, ilang beses sinaksak ni Claire si Helen sa leeg bago tinakpan ng unan ang kanyang muka. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag siya sa siyam na isang-isang at sinabi sa emergency dispatcher ng Manheim Township na pinatay niya ang kanyang kapatid. Dumating ang pulis sa 1,500 block ng Clayton Road sa loob ng 5 minuto at nadatnan si Miller na naghihintay sa labas. Sinaksak ko ang kapatid ko, sabi niya. Una, akala ng mga autoridad na traumatized si Miller dahil sa di pa alam na aksidente sa pamilya, pero napansin pa rin nila ang kanyang itsura. Babad sa dugo ang pajama ni Claire at ang pulang nyebe sa tabi ay palatandaan na nilinis niya ang kanyang mga kamay. Nang sabihin ni Claire sa pulis na patay ang kanyang kapatid at nasa kama, pumasok ang mga pulis sa bahay. Hindi alam ni na Mart at Marie Miller na patay na ang kanilang anak hanggang sa lakay ng pulis ang kanilang bahay. Isang pulis ang pumasok sa kwarto ni Helen, inalis ang unan at nakita ang kutsilyong nakabaon sa leeg niya malapit sa dibdib. Sinubukan ng mga pulis na buhayin muli si Helen, ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at idiniklarang patay siya noong 4:13 ng umaga. Inaresto si Claire at kinasuhan ng kriminal na pagpatay. Matapos ang pagpatay, lumabas sa TikTok ni Claire ang isang video ng duguang latex na guwantes at laruan na giraffe na may dugo. Tingnan mo! Pinapayuhan ang manonood na mag-ingat. Pagkatapos ng pag-upload, tinanggal ang TikTok page ni Miller matapos dumami ang followers niya dahil sa kanyang pagkakaaresto. Na-save ng mga tao ang kanyang mga video at in-upload sa sarili nilang page. Karamihan sa mga ito ay makikita pa rin sa TikTok kung saan binabanggit ng mga komento ang kanyang krimen. Noong Marso 10, 2023 ang ngayon ay 16 na taong gulang na si Claire ay umamin ng kasalanan sa third-degree murder at siya ay makukulong na mula 12.5 hanggang 40 taon.